Isang grupo ng mga estudyante ang nagawang manalo ng milyon-milyong dolyar sa mga kasino sa Las Vegas nang hindi nandadaya. Sa laki ng kanilang panalo ay halos maubos nila ang pera ng kasino. Pero sino nga ba ang mga estudyanteng ito at ano ang kanilang estratehiya para matalo ang kasino nang hindi nandadaya? Yan ang ating aalamin sa video na ito. Pero bago ang lahat, baka pwede namang makahingi ng like at subscribe. Malaking tulong na yan sa paggawa ng content. Ngayon, isipin mo ito. Sa kasino, ang blackjack ay parang simpleng laro lang ng baraha. Swerte-swerte lang ang akala ng marami. Pero may isang grupo ng mga estudyante na nakakita ng isang bagay na hindi napapansin ng karamihan. Na ang larong ito ay hindi lang puro swerte. May pattern ito at may paraan para masukat kung mas pabor ba sa player o sa kasino ang sitwasyon. Ang grupong ito ay binubuo ng mga mag-aaral mula sa isang sikat na university na kilala sa matatalinong estudyante. Hindi sila gumamit ng sugal, hindi rin sila gumamit ng illegal na daya. Ang ginamit nila ay matematika, disiplina at teamwork. Sa madaling salita, ginawa nilang parang science experiment ang sugal. Ang pangunahing ideya ng kanilang ginagawa ay tinatawag na card counting. Hindi ito pagbibilang ng bawat baraha para hulaan ang susunod na card. Ang ginagawa nila ay sinusubaybayan nila kung anong klaseng baraha na ang lumalabas sa deck. Dahil sa blackjack, may mga baraha na mas pabor sa player at may mga baraha na mas pabor sa kasino. Kapag mas maraming mababang baraha tulad ng 2, 3, 4, 5 at 6 ang lumalabas na, mas tumataas ang chance ng natitirang baraha ay maraming high cards tulad ng 10, Jack, Queen, King at Ace. At sa blackjack, ang mga high cards ay napaka-importante dahil dito mas madalas makakuha ng blackjack at mas madalas matalo ang dealer. Para magawa ito, gumamit sila ng simpleng sistema ng pagbilang. Bawat mababang baraha ay may dagdag na bilang at bawat mataas na baraha ay may bawas. Habang naglalaro, iniipon lang nila ang score na ito sa isip. Kapag ang bilang ay mataas na, ibig sabihin mas maraming high cards ang natitira sa deck at dito sila nagiging agresibo sa pagtaya. Pero hindi lang ito basta lakasan ng loob. May isa pang mahalagang konsepto na ginagamit nila, ang tinatawag na true count. Dahil sa kasino, hindi isang deck lang ang gamit. Madalas ay maraming deck ang pinaghahalo. Kaya hinahati nila ang nakuhang bilang sa dami ng natitirang deck para malaman kung gaano kalakas talaga ang advantage nila. Kapag mababa ang true count, maliit lang ang taya nila. Kapag mataas ang true count, doon sila lumalaki ng taya. Hindi ito dahil sure win sila, kundi dahil sa long term, mas pabor ang matematikal na resulta sa kanila. Ang pinaka-unique sa kanilang diskarte ay hindi sila naglalaro bilang isang tao lang. Gumagamit sila ng team strategy. May mga tinatawag na spotter na nakaupo lang sa mesa at tahimik na naglalaro ng maliit na taya habang nagbibilang ng cards. Kapag napansin ng spotter na mataas na ang advantage, magbibigay siya ng senyales sa tinatawag na big player. Ang big player ang papasok sa mesa at biglang maglalagay ng malalaking taya. Para sa ibang tao, parang simpleng mayamang player lang na swerte lang sa timing. Pero sa likod nito, may impormasyon na siya ay pumapasok lang kapag pabor na ang kondisyon ng deck. Dito naging napaka-epektibo ng sistema. Dahil ang kasino, sa normal na sitwasyon, ay nakikinabang sa mga players sa mahabang panahon. Pero dahil sa card counting, napapabaligtad nila ito kahit bahagya lang. Kahit maliit lang ang advantage, kapag paulit-ulit at maraming laro, nagiging milyon-milyon ang kita. Ngayon, bakit ayaw ng kasino ang ganitong strategy? Simple lang. Kahit hindi ito illegal, binabago nito ang natural na edge ng kasino. Ang kasino ay dinisenyo para siguradong sa long term sila ang mananalo. Pero kapag may mga taong marunong magbilang at mag-adjust ng taya, nawawala ang siguradong kita ng kasino. Dahil dito, nagsimula ang kasino na maghigpit. Gumamit sila ng cameras, security monitoring, at pattern tracking. Tinitingnan nila kung sino ang biglang lumalaki ang taya kapag maganda ang sitwasyon. Kapag napansin nila ang ganitong pattern, iniisip nila na posibleng card counter ito. Isa pang dahilan kung bakit nahuli at naban ang maraming miyembro ng grupo
ay dahil sa kanilang consistency. Hindi normal sa ordinaryong player ang laging nagbabago ng taya based sa sitwasyon ng baraha. Kaya kapag paulit-ulit ang ganitong behavior, mabilis itong napapansin ng kasino. Habang tumatagal, mas gumanda rin ang sistema ng kasino sa pag-detect ng ganitong strategy. Hindi man nila kayang pigilan ang pagbilang ng isip, kaya nilang pigilan ang mga taong kumikita mula dito sa pamamagitan ng pagban sa kanila sa pagpasok. Sa huli, hindi sila inaresto dahil wala silang nilabag na batas. Pero, isa-isa silang pinagbawalan sa maraming kasino sa Las Vegas at iba pang lugar. Ibig sabihin, kahit magaling ang kanilang strategy, hindi na nila ito basta-basta nagamit sa kahit saan. Ang dahilan kung bakit napaka-effective ng kanilang sistema ay hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa konsepto ng probability at long-term advantage. Hindi sila nananalo sa bawat laro, pero nananalo sila sa kabuuan ng maraming laro sa mahabang panahon. Ang pinakamahalagang aral ng kwentong ito ay hindi lang tungkol sa sugal. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng pag-iisip, disiplina, at pagintindi sa sistema. Kapag naiintindihan mo kung paano gumagana ang isang system, pwede mong makita ang mga oportunidad na hindi nakikita ng iba. Pero mahalaga ring tandaan na kahit may advantage sa ganitong paraan, hindi pa rin ito garantiya ng panalo sa bawat sitwasyon. Ang risk ay nandyan pa rin, at ang resulta ay laging may kasamang uncertainty. Sa huli, ang MIT Blackjack Team ay patunay na minsan, ang talino at diskarte ay pwedeng magbago ng takbo ng isang laro na akala ng lahat ay puro swerte lang. Pero patunay din ito na kapag masyadong epektibo ang isang strategy, gagawa at gagawa ng paraan ang sistema para protektahan ang sarili nito. At dito nagtatapos ang kwento ng mga estudyanteng gumamit ng matematika para subukang talunin ang kasino. Isang kwento na nagpapakita na sa likod ng bawat laro ng swerte, may mundo ng numero, tsansa, at diskarte na hindi nakikita ng karamihan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong klaseng kwento na may halong kaalaman at sikreto sa likod ng mga bagay na akala natin ay simple lang. Maraming salamat sa panunood.